Ang akala nga ni Giselle dahil nga itong si Justine ay nananatili na sa loob ng Apex, ay madaling na lang niya itong malalapitan. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang pag-ugali nitong si Justine dahil talagang sinusungitan pa rin niya ang kanyang tunay na ina. Masakit kay Giselle sa kanyang harapan ngunit wala siyang magagawa. Samantalang, kunwari na may kampihan ni Eric, ito nga ang si Giselle. Dito nga sasawin niya ang kanyang anak na huwag bastusin at hindi umano niya pinalaking bastos ang kanyang anak. Ngunit ang lahat pala ay palabas lamang. Kasama pala sa kanilang napag-usapan, isang show lang pala. Parte ng kanilang mga plano sapagkat nais nilang makuha ang tiwala nitong si Giselle. Nang sa ganun umano ay madali lang nila itong mapaikot. Ang Giselle sapagkat pagsasamantalahan lang pala siya ng kanyang mag-ama. Naghihiganti rin pala itong si Eric dahil sa pinigilan siya ng kanyang tatay. Nang mabalitaan kasi na ito palang si Eric ay dati pala itong nalulong sa droga na siyang dahilan kung bakit inayawan siya nitong si Lolo Pepe at pinaglayo nga silang dalawa. Sabi ni Eric na oras na ng paniningil sapagkat parihas lang umano sila ng nararamdaman itong kanyang anak na si Justine. Parehas sila na hindi pinahalagahan, binaliwala at sinaktan. Kaya nararapat lang na danasin ni Giselle ang paghihirap na kanilang naranasan. Kabilang banda, sinamahan nga ni Diyosa itong kanyang kaibigan na si Lynette upang magliwaliw. Nang sa ganun ay makarelax naman siya dahil batid nitong maraming pinagdaanan nga itong si Lynette at nandyan pa nga yung nagkatrauma siya. Nang sa ganun na magkaroon naman siya at makasagap naman siya ng aliwalas na hangin sa labas. Ngunit instead na makakabuti sa kanya ay mas lalo pang nagpapatrigger at nagkakaroon pa ng gulo dahil sa pangyayaring iyon. Baka kasing naglalakad itong si Diyosa at itong ang si Lynette habang nagkukwentuhan ay bigla na lamang makakamaga nga nila itong si Dax. Mabuti na lamang at hindi siya gaanong nakilala nitong si Lynette. Ngunit nag-trigger nga ang karamdaman nga nitong si Lynette dahil familiar kay Lynette ang boses nga nitong si Dax. Si Dax kasi ang isa sa mga loob nga sa bahay nitong si Lynette na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng trauma. Hindi siya makilala nitong si Lynette sapagkat nakamas nga itong si Dax. Ngunit isa siya sa mga pumasok roon. At dito nga ay nagulat si Lynette kung paano siya nakilala nitong si Dax. Magkakilala ba umano sila? Ngunit nagpalusot nga itong si Dax na kilala umano niya itong si Lynette nang dahil kay Lolo Pepe sapagkat nagtatrabaho umano siya at ipinakilala rin maging ang kanyang anak na si Dr. Annalyn. Kaya naman doon nagtataka itong si Lynette. Nang makalayo na nga itong si Lynette ay dito na nga ay nagsimulang matrigger ang alaala nitong si Lynette nung nagkaroon siya ng trauma dahil na rin sa boses nitong si Dax. At ng mga sandaling iniwan nga saglit ni Diyosa itong si Lynette dahil nga sa naiihi na siya. Dito na nga ay dahil mag-isa lang siya. Sinumpo nga siya ng kanyang trauma. Nag-hallucinate na nga siya. At kung ano na ang kanyang napapansin sa paligid, maging ang taginting nga ng kutsara, ay kinakabahan na siya na talabaga mayroong nakatingin sa kanya o mayroong taong gustong lumapit sa kanya. Nang sandaling ngang may humawak sa kanya, ay bigla na lamang itong nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang kaharap pala ay walang iba kundi dito nga si RJ. Kaya naman agad niya itong ginakap. Malma nga siya saglit sapagkat pakiramdam niya ay safe siya sapagkat may kasama na siyang muli. Ngunit maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si Diyosa at nag-aalala dito sa kanyang kaibigan dahil iyak ng iyak at tela nanginginig pa rin dito sa takot. Maya-maya pa nga ay naisipan na nga nitong si Lynette na mag-CR. Mga ilang saglit pa nga ay bigla na ang tumawag itong si Doc Carlos at dito nga ay ninais na puntahan itong si Lynette dahil na rin sa naikwento ni Diyosa nakakaiba ang nararamdaman ni Lynette nung may nakita silang isang tao. Aalala nga itong si Carlos kaya naman agad na tinungo niya ang naturang restaurant kung saan naroroon nga si Lynette. Ngunit ikakagulat nga ni Carlos sapagkat nakita nga niya kasama nila itong si RJ. Hindi naman din sinasadya ang pagkakataong yun, subalit talagang siloso itong si Carlos at nag-isip na naman siya ng kung ano-ano sa kanyang asawa.
Ang uminit na naman ang ulo nitong si Don Carlos. Iniisip kasi niya na niluloko siya nitong si Lynette at nakikipagkita pa rin itong si RJ at ito nga si Lynette ng palihim. Hindi niya alam na aksidente lang ang pangyayaring yun at nagkataon lang na naroon din itong si RJ. Galit na galit itong si Carlos. Nandun na ngang umiinom ito ng alak at bigla na lamang hinagis ang baso, kaya naman natamaan itong si Lynette na siya nagkaroon ng sugat dito sa kanyang braso. Hindi na nga maintindihan ni Lynette ang kanyang asawa. Instead nga naikalma siya dahil meron siyang karamdaman at para mawala nga ang kanyang trauma. Ngunit talabaga dinadagdagan pa ni Carlos dahil kahit anong gawing paliwanag ng Lynette ay hindi ito naniniwala sa kanya. Mauuwi na kaya sa depresyon ang nararamdaman ni Lynette na matinding trauma at sa mga pasakit na ginagawa ni Carlos sa kanya na instead kasi na ikalma ay kung ano-ano pang naiisip sa kanya. Yan ang ating pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!